Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, flood control projects ng DPWH kinuwestiyon sa Senado. Public Transport Modernization Program tuloy pa rin sa kabila ng hiling ng Senado na suspensyon. DOTR Secretary Bautista nagbabala sa unintended consequences ng PTMP suspension. Higit 25,000 na trabaho alok ng Japan sa mga manggagawang Pinoy. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ginisa ng mga senador ang Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa mga karatig na lugar noong nakaraang linggo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works, pinuna ng mga mambabatas ang hindi maayos na Flood Management Master Plan ng DPWH na itinuturong dahilan kaya lumubog sa baha ang Maynila at iba pang lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Inamin naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na hanggang sa ngayon, wala pang integrated master plan para matugunan ang mga nararanasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paglilinaw pa ni Bonoan, ang 5,521 na flood projects na iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ay pang mabilisang solusyon lamang sa flood mitigation. Sa parehong pagdinig, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat isulong ang pagpasa ng legislation na magpapabuti sa koordinasyon ng government agencies tuwing may kalamidad. Nais din itong ipa-review ang existing and outdated laws para matugunan ang mga pagkukulang sa disaster prevention and response ng gobyerno nang hindi na maulit ang mga mapaminsalang pagbaha. Tuloy pa rin ang Public Transport Modernization Program o PTMP sa kabila ng inihaing resolusyon sa Senado na nagsususpinde sa programa dahil sa hinaing ng ilang driver at transport groups. Ito ang giniit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinabing hanggat walang direktiba mula sa Presidente at sa Department of Transportation o DOTR na itigil ang programa ay magpapatuloy ang implementasyon nito. Nirerespeto naman ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III ang resolusyon na nilagdaan ng 22 senador na ayon sa mga ito ay kinakailangan ng masusing pag-aaral at reassessment para maibsan ang pangamba ng mga driver at operator na maaapektuhan ng programa. Kaugnay nito, nagbabala sa unintended consequences si DOTR Chief Jaime Bautista kung matutuloy ang suspensyon. Sa liham na ipinadala nito kay Senate President Cheese Escudero, ilang araw matapos ihain ang resolusyon, humiling ang kalihim na i-defer o bawiin ang suspensyon ng PTMP. Giit nito, positibo ang overall impact ng programa at patuloy na kumikilos ang DOTR at iba pang attached agencies para sagutin ang iba pang issue sa pamamagitan ng ongoing review at stakeholder consultations. Dinagsa ang one-day job fair ng Department of Migrant Workers o DMW at Embassy of Japan sa Robinson's Galleria sa Ortigas ngayong araw. Kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Japan Friendship Week, higit 25,000 ang alok na trabaho sa Japan para sa mga Pilipino. Kabilang dito ang mga oportunidad na makapaghanap buhay sa construction, hospitality at medical fields. Sa naturang job fair ay nakilahok ang lisensyadong recruitment agencies, gayon din ang ilang government agencies para mapadali ang pagproseso ng mga aplikante. Tiniyak naman ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na maaalagaan ng overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Lalo pa at gusto ng mga Japanese employer ang mga manggagawang Pinoy dahil sa pagiging tapat, masipag at masunuri. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.